Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Victor Castillo. Ako po ay isang doktor sa emergency medicine at isa ring malalim na mananaliksik sa larangan ng oncology o pag-aaral tungkol sa kanser. Halos 30 taon akong nakatayo sa bingit ng buhay at kamatayan. Nasaksihan ko ang napakaraming buhay na buong tapang na lumalaban sa sakit. May mga pasyenteng matatag na nalampasan ang pinakamahihirap na sitwasyon sa paraang kahit ang mga medikal na libro ay mapapabilib, habang meron ding unti-unting nanghihina at nalalanta dahil sa mga sakit na sa kaibuturan ng aking puso. Alam ko na maaari sanang mapigilan. Ang mga malalalim na buntong hininga, ang mga luha ng kawalan ng pag-asa sa mga pasilyo ng ospital ay patuloy na bumabagabag sa akin, nagtutulak sa akin na hanapin ang sagot sa isang malaking tanong. Ang mga taong nanalo laban sa kalupitan ng panahon, ano ba talaga ang ginawa nilang kakaiba? Ang sagot na aking natagpuan ay hindi nababalutan ng luho o kamahalan. Hindi ito isang sikretong gamot mula sa tuktok ng matataas na bundok. Hindi rin ito limitado sa pirma sa reseta ng isang doktor. Sa napakaraming pagkakataon, ang himalang iyon ay maayos na nakapatong lamang sa kanilang simpleng aparador sa kusina tuwing madaling araw. Ang pagkakaiba ay hindi nasa mamahaling sangkap, kundi nasa tamang pamamaraan ng pagtimpla. Ngayong araw, hindi ako nagdadala rito ng mga walang lamang teorya o mga sabi-sabi lamang ng mga matatanda. Nagdadala ako ng mga totoong medikal na ebidensya, mga biological na datos na maaaring sukatin, bilangin at kinikilala na ng internasyonal na komunidad ng siyensya. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ang maliit na tasa ng kape ay maaaring mag-iba ng anyo at maging isa sa mga pinakamodernong sandata sa antas ng selula sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Aakayin ko po kayo ng hakbang-hakbang sa tamang pagtimpla. Ipapaliwanag ng detalyado kung bakit ang isang maliit na pagbabago ay maaaring magligtas sa mga sangkap na gumigising sa stem cells, at kung bakit ang pagwawalang bahala sa lumang nakasanayan ay sumasakal sa kanila. Ngunit bago tayo pumasok ng mas malalim sa kamanghamanghang mikroskopikong mundong ito, kailangan ko po ng kaunting pabor. Nakikita ko po ang mga mensahe at komento mula sa mga taong napanood na ang ilan sa aking mga video, ngunit hindi nila napansin na hindi pa pala sila nakakapag-subscribe sa aking channel. Maaari po ba ninyong suriin iyon ngayon? Ito po ay libre lamang. Aabutin lang ng 2 segundo at makakatulong ito upang maabot ng channel na ito ang mas maraming tao na katulad ninyo, mga taong naghahangad ng mga impormasyon sa kalusugan na tunay na nakabatay sa agham. Upang maunawaan ang kapangyarihan ng kape, kailangan muna nating pag-usapan ang mga tahimik na bayani na tinatawag na stem cells. Ipanikit po ninyo ang inyong mga mata at isipin na ang inyong katawan ay katulad ng infrastruktura ng isang malawak at abalang syudad tulad ng Metro Manila. Sa syudad na iyon ay may mga malalapad na highway, ang inyong malalaking ugat, mga pasikot-sikot na iskinita, mga capillaries, sistema ng kuryente, ang inyong nervous system, at napakaraming matataas na gusali, ang inyong mga internal organs. Sa paglipas ng panahon, ang mga bagyo at pagsubok ng buhay ay magdudulot ng mga lubak sa kalsada, kalawang, sa mga tubo ng tubig at mga bitak sa mga pader. Ngunit ang isang dakilang syudad ay hindi kailanman papayag na maging wasak. Mayroon itong napakalakas na departamento ng pagpapanatili ng infrastruktura. Sila ay mga pangkat ng magagaling na inhenyero na nakabantay araw at gabi sa bawat himpilan, laging handang magsuot ng safety belt at paandarin ang kanilang mga sasakyan sa sandaling magpadala ng signal ng emergency, ang command center. Ang inyong mga stem cells ang bumubuo sa magigiting na maintenance team na ito. Pinipili nila ang bone marrow, taba, dingding ng mga ugat at ang maninipis na tupi ng inyong bituka bilang kanilang mga himpilan. Sa tuwing ang katawan ay unti-unting nasisira dahil sa natural na pagtanda, napunit dahil sa pinsala o nag-aapoy dahil sa pamamaga, ang mga hindi nakikitang kemikal na signal ay ipuputok sa langit tulad ng mga flare. Agad-agad ang mga stem cells ay lalabas ng maramihan lalangoy sa daloy ng inyong dugo
pupunta sa eksaktong lokasyon ng pinsala at buong sipag na muling huhubugin ang anyo ng buhay. Ngunit ang trahedya ng pagtanda ay narito. Kapag tumuntong na kayo sa edad na 50 o 60 ang mga inhenyerong ito ay hindi namamatay o naglalaho na parang bula. Ang mga himpilan sa bone marrow ay naroroon pa rin, ngunit ang radyo na ginagamit nila sa komunikasyon ay sirang-sira na. Ang maling estilo ng pamumuhay, polusyon at mga nakakalasong pagkain ay lumikha ng isang kondisyon na tinatawag ng medisina na low-grade chronic inflammation o mababang antas ng pangmatagalang pamamaga. Ang tuloy-tuloy na pamamagang ito ay parang isang nakakabinging ugong na lumilikha ng isang makapal na hamog na humaharang sa mga signal. Ang mga sigaw ng paghingi ng saklolo mula sa mga napinsalang bahagi ng katawan ay nalulunod sa ingay na iyon. Bilang resulta ang mga stem cells na dati ay masiglang lumalabas ng libo-libo ngayon ay tahimik na nakahiga, tinatamad at nalilito kung saan sila dapat pumunta. Mula noon, nawawala ng tibay ang makina ng katawan, mas matagal gumaling ang mga sugat, nagiging makakalimutin at unti-unting nauubos ang sigla. Gayunpaman buong tapang na inihayag ng siyensya ang isang nakakagulat na magandang balita. Ang paghininang ito ay maaaring baliktarin. Ang signal ng komunikasyon ay maaaring muling ayusin sa tamang frequency at ang mga lihim na natural na sangkap na nakatago sa inyong inumin. Tuwing umaga ay ang pinakamakapangyarihang susi upang gawin iyon. Ngayon, hayaan po ninyong dalhin ko kayo sa isang medyo mas madilim na usapan upang pag-usapan ang isang lihim ng sakit na kanser na madalang ipaliwanag ng detalyado sa mga klinika dahil sa kakulangan sa oras. Kahit gaano pa kayo kalusog sa anumang sandali ng inyong buhay, ang ating katawan ay nag-aalaga ng mga grupo ng mga sirang selula. Ito ang mga selula na may sirang DNA, ang matatanda na bulag, ngunit tumatangging mamatay ng kusa. Ngunit sa 99% ng mga tao, ang mga kakaibang grupong ito ay madadala ang kanilang pagiging hindi nakakapinsala hanggang sa hukay nang walang ginagawang anumang gulo. Bakit po? Sapagkat ang isang mikroskopikong kanser, kahit gaano pa kalaki ang masamang balak nito, ay hindi kailanman lalaki ng higit sa sukat ng ulo ng isang ballpen kung hindi ito makakagawa ng sarili nitong sistema ng mga tubo, mga ugat ng dugo upang humigop ng dugo para buhayin ang sarili nito. Ipagpalagay po ninyo na ang sirang selulang iyon ay parang isang maliit na siga na napapaligiran ng mga bato. Kung hindi ito patuloy na bibigyan ng kahoy at iihipan ng hangin, ang apoy na iyon ay aandap-andap lamang at kusang mamatay. Upang maging isang malagim na sunog sa kagubatan, ang bukol ay dapat sumigaw, maglabas ng mga kemikal na signal upang akitin ang katawan na bumuo ng mga bagong ugat ng dugo na nakatusok ng direkta sa sentro nito. Ang prosesong ito ng buhay at kamatayan ay tinatawag sa medisina na angiogenesis o ang pagbuo ng bagong ugat. Sa sandaling may isang ugat ng dugo na umabot sa layunin nito, ang sitwasyon ay magbabago patungo sa isang sakuna na hindi na maibabalik. Ipinapakita ng mga datos sa laboratorio, sa sandaling makakuha ito ng ugat, ang bukol ng kanser ay maaaring dumami at lumubo, ang sukat ng hanggang 16,000 na beses sa loob lamang ng 2 maikling linggo. Sa kabutihang palad, nilagyan ng kalikasan ang inyong katawan ng isang napakatapat na departamento ng pagpaplano ng syudad. Ang departamentong ito ang nag-iinspeksyon at walang awang pumupunit sa mga peking aplikasyon para gumawa ng mga ilegal na tubo ng dugo na gawa ng kanser. Kapag perpekto ang inyong kalusugan, ang departamentong ito ay mahigpit na nagtatrabaho at ang mga binhi ng kanser ay nakakulong. Ngunit kapag ang mga pagkaing puno ng mantika at ang sunod-sunod na mga gabing walang tulog ay nagpahina sa inyong katawan, ang mga gwardiya ay makakatulog. At ang mga ilegal na daluyan ng dugo ay palihim na maitatayo. Ito mismo ang makasaysayang sandali
upang ang inyong tasa ng kape ay lumabas sa unahan ng labanan. Hindi sa ilalim ng pangalan ng isang kwentong barbero, kundi bilang isang tiyak na kagamitan sa biological intervention na may dalang apat na matutulis na mekanismo upang magligtas ng buhay. Ang unang mekanismo, at siya ring pinakadakila, ang reaksyon ng chlorogenic acid na gumigising sa mga stem cells. Ang natural na kape ay isa sa pinakadakilang yaman ng sangkatauhan na naglalaman ng mga polyphenol, lalo na ang chlorogenic acid CGA. Kapag ang tamang timpla ng kape ay dumaan sa lalamunan, pumasok sa dingding ng bituka at umagos sa inyong dugo, ang molekula ng CGA ay mahigpit na kakapit sa mga reseptor sa ibabaw ng mga stem cells sa inyong bone marrow. Kumikilos sila na parang isang kapitan na may hawak na megaphone, itataas ang volume sa pinakamalakas at buong lakas na isisigaw. Bukas na ang pinto para magkumpuni. Patay na ang lahat ng ingay. Gumising ang lahat oras na para sumabak sa laban. Ngunit naku po, may isang nakakalungkot na katotohanan sa kultura nating mga Pilipino. Masyado nating paborito ang kapeng sunog na sunog, ang pagka-roast, sobrang itim malapot at sobrang pait tulad ng ibang nakasanayang barako. Alam po ba ninyo na ang coffee beans na light roast ay naglalaman ng mas mataas na chlorogenic acid ng hanggang 60% kumpara sa dark roast? Sa bawat pagtaas ng apoy sa pagro-roast upang makuha ang pait na iyon, na nanunuot sa panlasa, ikaw mismo ay nagtatapon sa mga pinakadakilang molekula na nagpapagaling papunta sa apoy. Sinusunog ninyo ang inyong tiket para sa bagong buhay, bago pa man mailapag ang kape sa lamesa. Ang pangalawang mekanismo, pagkontrol sa VEGF, pagtanggal ng panggatong paggugutom sa binhi ng kanser. Ang VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor, ay ang permit na inilalabas ng katawan upang gumawa muli ng ugat kapag kayo ay nasugatan o napunitan ng laman. Ito ay isang magandang reaksyon. Ngunit sa mundo ng kanser, ang permit na ito ay pinepeke at ninanakaw ng kanser. Ang mga hindi normal na binhi ay naglalabas ng napakaraming signal ng VEGF upang hilahin ang mga ugat patungo sa kanila. Ang nakakabilib ang mga polyphenol sa kape, partikular na ang caffeic acid, kapag nasipsip na sa dugo ay kumikilos bilang isang dimmer switch na kumokontrol sa ilaw at hindi bilang isang switch na basta na lang pinapatay ng tuluyan. Sila ay napakatalino. Hindi nila sinisira ng buo ang proseso ng pagbuo ng ugat dahil kailangan pa rin ito ng katawan upang magpagaling ng sugat, sa halip mahinahon nilang pinapababa ang temperatura. Sinasakal ang mga signal ng VEGF na nanggagaling sa mga kahina-hinalang lugar. Sa pamamagitan ng regular na pag-inom ng tamang kape, araw-araw kayo ay nagtatayo ng isang matibay na harang. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit napakaraming pag-aaral ang palaging nag-uulat na ang bilang ng mga nagkakaroon ng kanser sa atay, colorectal cancer at cancer sa suso sa mga taong mahilig sa kape ay nakakagulat na mas mababa. Ang pangatlong mekanismo, pagpatay sa NF-kappa B, pag-apula sa apoy ng matagalang pamamaga. Mga tito at tita, ang NF-kappa B ay isang grupo ng mga protina na nagsisilbing pangkalahatang fire alarm ng katawan. Kapag kayo ay nahiwa, nasugatan ang alarmang ito, ay agad natutunog tatawagin ang mga white blood cells upang maglinis. Iyon ay napakaganda. Ngunit ang sakuna ay darating kapag ang alarmang ito ay nasira at patuloy na tumutunog ng walang tigil araw at gabi, buwan-buwan at taon-taon dahil sa epekto ng mataas na kolesterol, mga lason sa kapaligiran o mga hindi nakikitang stress sa buhay. Kapag ang katawan ay nalulunod sa dagat ng matagalang pamamaga, ang inyong immune system ay nalilito, pagod at nawawala sa direksyon. Ito ay parang mga taong nakatira sa isang kondominium sa Makati na may sirang fire alarm na tumutunog maghapon. Kapag nagkaroon ng totoong sunog, wala na sa kanilang tatakbo. Ang caffeic acid mula sa inyong kape sa umaga ay may mahimalang kakayahan na pumasok sa bawat selula, patahanin at patayin ang sirang alarma. Ibinabalik nito ang isang tahimik
at malinaw na espasyo para sa katawan upang ang mga pulis ng inyong immune system ay malayang makapagpatrolya, makaamoy at mahuli ang mga binhi ng kanser na nagtatago. Ang pang-apat na mekanismo pagbuhay sa mitophagy, ang internal na pabrika ng paglilinis ng basura. Ito ay isang konsepto na gumulat sa mundo ng anti-aging science. Ang mitochondria ay ang mga maliliit na power plant na nasa loob ng bawat selula. Sa pagdaan ng panahon, kahit anong makina ay kakalawangin at maglalabas ng maitim na usok. Ang proseso ng mitophagy ay isang function na paglilinis sa sarili, kung saan ang selula ay kusa nitong kakalasin, ngunguyain at ire-recycle ang mga sirang power plant na ito bago pa man sila sumabog at maglabas ng lason. Ipagpalagay ninyo itong parang self-cleaning function ng isang modernong oven. Kung hindi lilinisin, mapupuno ito ng mantika at sasabog ang oven. Ang matrix ng polyphenols na hinaluan ng tamang dami ng caffeine sa kape ay ang mitya na nagsisimula sa prosesong ito ng paglilinis. Lalo na sa mga stem cells, kung puno sila ng basura sa loob, sila ay magiging walang kwenta. Gagawa lamang sila ng mga mahihinang kalamnan sa halip na matitibay na laman. Ang isang perpektong tasa ng kape ay nagpapanatiling malinis sa loob ng selula, sinisigurado na ang inyong repair team ay palaging nasa kanilang pinakabata at pinakamalakas na estado. Ang mga sinabi ko po ay hindi lamang mga magagandang kwento. Sila ay mga matitibay na konklusyon na inukit gamit ang mga totoong numero. Ating balikan ang 4 na malalaking milestone sa medisina. Sa University of the Philippines, UP College of Medicine, isang makasaysayang pag-aaral ang maingat na sumubaybay sa 51,529 na kalalakihan sa loob ng 18 taon. Ang inilabas na resulta ay gumulat sa mundo ng medisina. Ang mga lalaking nagpapanatili ng ugali ng pag-inom ng light o medium roast na kape araw-araw ay nabawasan ng 60% ang panganib na lumala ang mga kanser na nagdudulot ng kamatayan. Binigyang diin ng mga propesor, ang kalasag na proteksyong ito ay labis na humina sa grupong umiinom ng dark roast coffee na nagpapatunay na ang chlorogenic acid ang tunay na tagapagligtas at hindi ang lasang sunog. Sumunod, ang Philippine National Institutes of Health, NIHUP, ay gumugol ng higit sa isang dekada upang subaybayan ang 61,000 kababaihang Pilipino. Naitala sa ulat ang mga kababaihang umiinom ng kape sa tamang paraan ay nabawasan ng 25% ang porsyento ng pagkakaroon ng mga kanser na sensitibo sa hormon. Ang pinakasusi dito ay ang kakayahan nitong durugin ang biglaang pagdami ng VEGF sa dugo. Sa ibang dako naman, kinumpirma ng Food and Nutrition Research Institute (NR) na may sample na 42,260 na mga nakatatanda mula 50 hanggang 71 taong gulang. Sa bawat karagdagang tasa ng kape sa isang araw, ang porsyento ng kamatayan mula sa lahat ng sanhi ay bumababa ng 6%. At ang pinakamaganda dito, ang porsyentong ito ay nananatiling totoo kahit sa decaf coffee kapeng inalisan ng caffeine na muling nagpaparangal sa pinakamataas na kapangyarihan ng polyphenol. Panghuli, hindi natin maaaring kalimutan ang groundbreaking clinical trial sa University of Santo Tomas UST Hospital sa 44 na nakatatandang pasyente na nakakaranas ng paghina ng memorya. Matapos ang 16 na linggo ng pagtanggap ng polyphenol extract mula sa kape na itala ng mga pinakamodernong kagamitan sa pagbilang ng selula na ang dami ng stem cells sa kanilang bone marrow ay tumaas ng 34%. Hindi lang ito isang pampalubag loob na mukhang bumata ka kundi isang biolohikal na pagbabago na pwedeng hawakan at bilangin. Kaya paano ba natin makakukuha ng buo ang banal na tubig na ito tuwing umaga? Kumuha po kayo ng papel at bulpen at isulat ninyong maigi itong 8 hakbang ng medikal na protokol. Babaguhin nito ang natitirang bahagi ng inyong buhay.
Hakbang isa, bumili lamang ng light roast o medium roast na coffee beans. Ito po ay isang utos na hindi maaaring baguhin. Kung patuloy kayong bibili ng kapeng sobrang itim, binalutan ng mantikilya o asukal para maging malapot at mamantika, tinatapon nyo lamang ang inyong pera at nilalason ang inyong katawan. Ang light roast na kape ay magkakaroon ng matingkad na kulay kayumanggi amber kapag tinimpla, may asim na nagmumula sa prutas at may kaunting tamis sa huli at hindi kailanman sobrang pait. Iyan ang orihinal na lasa ng pagpapagaling. Hakbang 2, magtimpla sa temperaturang 70 hanggang 76 na degree Celsius. Nakikiusap po ako, huwag ninyong gamitin ang kumukulong tubig 100 degree para ibuhos ng direkta sa kape. Ang tubig na higit sa 100 degree ay ilalaga, sisirain at susunugin ang buong maselang istruktura ng polyphenol. Kung gumagamit kayo ng electric kettle, buksan ninyo ang takip, maghintay ng mga 70 segundo para lumamig ng kaunti ang tubig bago ninyo simulan ang pag-filter o pagbuhos. Hakbang 3. Magdagdag ng eksaktong kalahating kutsarita ng Ceylon cinnamon powder. Maging maingat po kayo rito. Ang makapal na balat ng cinnamon na nabibili ng marami sa mga palengke sa Pilipinas ay kadalasang cassia cinnamon na nagtataglay ng napakataas na kumarin na kapag ginamit araw-araw ay makakasira sa atay. Ang Ceylon cinnamon, ang totoong cinnamon, ay may manipis na balat na karolyo ng maraming patong na parang tabako at may banayad na amoy. Naglalaman ito ng cinnamaldehyde na gumaganap bilang catalyst, nagbubukas sa mga receptor ng stem cell upang tanggapin ang chlorogenic acid mula sa kape. Hakbang 4, magdagdag ng isang kapat na kutsarita ng lion's mane mushroom powder. Ang mahiwagang kabuting ito ay naglalaman ng hericenones na kinikilala na sa buong mundo sa kakayahan nitong pasiglahin ang paglago ng mga ugat at patibayin ang bone marrow. Kung ihahalo nyo ito sa mainit na kape, lumilikha kayo ng epekto na magpaparami ng lakas ng doble-doble. Hakbang 5, maglagay ng isang napakaliit na kurot, mga 1 sa 16 na kutsarita ng pinong paminta black pepper. Ang piperine sa paminta ay isang napakagaling na tagapagbukas. Pinipigilan nito ang bituka na ilabas ng maaga ang mga polyphenol. Binubuksan ng maluwag ang lamad ng mga selula, kaya ang kakayahan ng inyong katawan na sipsipin ang mga mahalagang sustansya sa kape ay tumataas ng 20%. Huwag po kayong mag-alala, ang sobrang liit na kurot na ito ay matatakpan ng lasa ng kape at hindi magpapanggaw sa inyong bibig. Hakbang 6, tuluyang iwasan ang gatas ng baka, fresh milk at higit sa lahat, condensed milk. Ito ang kahinaan nating mga Pilipino. Ang kape na may gatas at yelo ay napakasarap, ngunit sa aspeto ng biolohiya, ito ay sumisira. Ang mga casein protein sa gatas ng baka ay tatalon at igagapos ang mga polyphenol ng kape. Pagdating pa lang sa tiyan, lilikha ng isang buo na hindi matutunaw at sa huli ay ilalabas lang sa pamamagitan ng pagdumi. Mawawalan kayo ng 30% ng bisa ng pagpapagaling. Kung gusto nyo talaga ng medyo creamy, palitan nyo ng kaunting unsweetened oat milk o sariwang gata ng niyog. Hakbang 7. Ang ginintuang oras ng pag-inom ay sa loob ng 30 minuto pagkagising habang walang laman ang tiyan. Pagkatapos ng mahabang gabi ng pagtulog, ang inyong insulin at blood sugar ay nasa pinakamababang antas. Ito ang pinakaperpektong tahimik na estado para makapasok ang kape sa inyong dugo at mag-utos sa stem cells nang hindi hinaharangan ng anumang signal ng pagtunaw ng pagkain. Kung kakain kayo ng almusal bago magkape, mababawasan ng higit sa kalahati ang pagiging sensitibo ng mga reseptor. Hakbang 8, tapusin ang proseso sa pamamagitan ng pag-inom ng isang baso ng tubig, mga 200 at 40 mililitro pagkatapos magkape. Ang kape ay may banayad na epekto na nakakaihi. Ang panloob na sistema ng trapiko, mga ugat ay nangangailangan ng sapat na tubig upang maayos na maihatid ang mga bagong gising na stem cells papunta sa mga bahagi na nangangailangan ng pagkumpuni. Ang pag-inom ng tubig pagkatapos
ay hindi lamang isang opsyon, ito ay isang biolohikal na obligasyon. Bilang isang doktor, hindi ko kailanman inililihim sa aking mga pasyente ang mga pinakamagandang sikreto. Ang unang tip mula sa eksperto na nais kong ibahagi. Pagsabayin ninyo ang oras ng pag-inom ng kapeng ito sa pag-eehersisyo sa umaga. Kung kayo ay may ugali na maglakad-lakad, magzumba o magbisikleta, inumin ang kape mga 45 minuto bago gumalaw. Ang mismong paggalaw ng inyong mga kalamnan kapag nag-eehersisyo ay isa ring alarma para sa mga stem cells. Kapag ang dalawang signal na ito mula sa kape at sa ehersisyo ay nagsama, ang lakas na malilikha nito ay sasabog mas malakas kaysa kung isa lang ang gagawin ninyo. Pangalawang tip, iwasan ang puting asukal at mga artificial sweeteners. Kahit ang pulot honey o muscovado ay dapat pag-ingatan. Isang alon lang ng insulin na tumaas dahil sa asukal ay sapat na para patayin ang magandang signal ng chlorogenic acid. Matuto tayong i-enjoy ang orihinal na lasa. Kung talagang nahihirapan kayo, sa simula kaunting-kaunting purong pulot, wala pang kalahating kutsarita lamang ang tanging pwede. Pangatlong tip, travel ninyo ang inyong katawan sa iba't ibang rehiyon ng kape. Huwag kayong iinom ng iisang uri ng beans sa buong taon. Ang ating bansang Pilipinas ay mayaman sa kape. Magpalit-palit kayo. Ngayong buwan, uminom kayo ng kape mula sa Cordillera Sagada o Benguet, kung saan ang mataas at malamig na kabundukan ay nagbibigay ng Arabica na may matinding anti-inflammatory na cafestol. Sa susunod na buwan, lumipat kayo sa beans mula sa Batangas, Mindanao o Mount Apo na may lupang mayaman sa chlorogenic acid. Ang pagpapalit-palit na ito ay tumutulong sa inyong immune system na patuloy na makaranas ng iba't ibang polyphenol para hindi masanay o maging immune sa gamot. Pang-apat na tip, ang kape ay may kaluluwa lamang kapag ito ay bagong giling. Sa sandaling hiwain ng talim ng grinder ang butil ng kape, ang proseso ng oxidation ay agad aatake. Ang pakete ng giniling na kape na naka-stock sa inyong kusina ng ilang buwan ay parang walang buhay, nakatawan na lamang, ang mga sustansya ay sumama na sa amoy na sumingaw. Mag-invest po kayo sa isang maliit na hand grinder. Kung kailan iinom, doon lang maggigiling. Ang mismong paggiling ng kape sa ilalim ng araw sa umaga ay hindi lamang nagpoprotekta sa lakas nitong magpagaling, kundi isa ring magandang morning meditation para sa isipan nating mga may edad na. At ang pinakahuli at pinakaimportanteng tip, ang pagiging pare-pareho consistency ay tatalo sa tindi. Hindi pwede na iinom kayo ng 6 na tasa ngayon, tapos hindi na iinom sa loob ng isang linggo para maging malusog. Hindi po hinihingi ng ating katawan ang dahan-dahan at tuloy-tuloy na pagtanggap. Isang tasa tuwing umaga, tuloy-tuloy na parang paghinga, gawin sa loob ng 8 hanggang 16 na linggo bago ninyo maramdaman ang pagbabago ng inyong katawan. Sa pagbabalik tanaw ko sa aking propesyon, napakarami na akong nakitang mga taong lumiko sa maling daan at tinanggal ang kanilang pagkakataong mabuhay ng malusog. Umiinom sila ng sunog na kape dahil akala nila ang itim na iyon ay ang tunay na sipa. Ibinubuhos nila ang kalahating lata ng condensed milk dahil hindi nila kaya ang simpleng lasa. Sumusuko sila pagkatapos ng isang linggo dahil hindi agad kuminis ang kanilang balat. Ang mas malala, ang ibang mayayaman ay nagtatapon ng pera sa pagbili ng mga green coffee and capsule supplements sa pag-aakalang mas matalino ang laboratorio kaysa sa kalikasan. Huwag po tayong maging inosente. Ang kadakilaan ng kape ay hindi nagmumula sa iisang sangkap lang, kundi sa isang napakagandang symphony ng chlorogenic acid, caffeic acid, trigonelin at tamang dami ng caffeine na nagtatrabaho sa isang perpektong balanse na walang ni isang gamot sa mundo ang kayang kopyahin. Mga kagalang-galang na tito at tita, lolo at lola, kapag kumatok na ang pagtanda, ang linya sa pagitan ng masayang katandaan at isang malungkot na buhay ay madalas napakanipis. Ang pagtanda ay hindi kailanman isang sentensya ng pagiging pabigat o paralisado.
Hindi ito isang sasakyan na walang preno pababa sa burol patungo sa sakit hapdi at pagkakahiga sa kama kung saan wala kayong magagawa kundi panoorin ito. Palagi akong tahimik na humahanga kapag pinagmamasdan ko ang aking mga pasyente. Si Mang Ramon na 78 anyos ay tuloy-tuloy pa ring nagbibisikleta sa paligid ng Luneta at Roxas Boulevard. Si Lola Carmen sa edad na 82 ay siya pa ring nag-aalaga ng kanyang mga orchids at matalas pa ring nagtuturo sa kanyang mga apo. O sina Tito Jun at Lolo Boy, mga taong lampas na sa 80 anyos, ngunit tuwid pa rin ang likod, malinaw ang paningin at may lakas na nagpapainggit kahit sa mga kabataan. Hindi sila mga mutant, hindi sila may-ari ng genetics ng isang superhero, at wala ring himalang bumagsak sa kanilang buhay. Ang sikreto nila ay ang pagiging matiyaga. Sila ay tahimik at matatag na bumuo ng mga tamang gawi sa buhay upang panatilihing laging nakabukas ang ilaw sa himpilan ng kanilang stem cells. Laging nililinis ng immune radar ang mga binhi ng kanser at pinapatay ang mga pamamaga. Ang mga dakilang sistemang pandepensa na iyon ay hindi lamang mga magagandang salita na nasa mga medikal na libro. Sila ay dugo, sila ay laman, at tumitibok sila sa loob ng inyong dibdib at katawan ngayon din. Ang inyong mga stem cells ay naghihintay ng utos. Ang mga bantay sa ugat ay nakatayo na. Ang mga pulis ng inyong immune system ay nakahanda na. Ang kaisa-isang tanong na magdedesisyon sa lahat ay ito. Bukas ng umaga paggising ninyo, anong signal ang ipapadala ng inyong nakasanayan? Magiging isa ba itong perpektong kape upang buhayin sila o mga lason na muling magpapatulog sa kanila habang buhay? Ang pagbabago ay aabutin lamang ng 2 minuto at ito ay nagsisimula bukas ng umaga. Ang inyong kalusugan ang inyong buhay at higit sa lahat ang inyong dignidad bilang isang tao pagtanda ninyo ay hindi dapat idikta sa pagtanggap lamang ng mga numero sa inyong ID o sa kasaysayan ng inyong pamilya. Ang pinakamataas na kapangyarihan ay nasa inyong mga kamay, nasa mismong mga patak ng tubig, sa mga butil ng kape na pinili ninyong ipasok sa inyong katawan tuwing umaga. Huwag niyo pong ibigay ang karapatang iyan sa kapalaran. Isang aral sa buhay ang nais kong iwan sa inyo. Ang pag-aalaga sa sariling katawan ay hindi pagiging makasarili. Ito ay ang pinakamalaking regalong pamana at sukli ng pagmamahal na maibibigay ninyo sa inyong mga anak at apo upang manatili tayong matibay na puno ng nara na nagbibigay ng lilim sa kanila at hindi isang mabigat na pasanin na karga-karga nila sa mga walang tulog na gabi sa ospital. Kung ang mga impormasyong ibinahagi ko ngayong araw ay nagbigay ng kahit kaunting liwanag ng pag-asa, sa inyo taimtim ko pong hinihiling na gawin ninyo ang 2 bagay na ito. Una, pakishare at iparating po ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ipadala nyo ito sa isang kaibigang nag-aalala sa kanyang pagtanda sa mga anak na gustong masuklian ang kanilang mga magulang o sa isang kakilalang nahihirapang lumaban sa kanser. Ang tunay na medisina ay nabubuhay lamang kung umabot ito sa mga taong pinakanangangailangan nito. Pangalawa, mangyari po lamang na mag-iwan kayo ng comment sa ibaba, ibahagi ang inyong naramdaman at mag-subscribe sa ating channel upang magkasama-sama tayo sa susunod na video. Doon ibubunyag ko naman ang mga pangkaraniwang pagkain sa palengke na may taglay na kapangyarihang gisingin ng buo ang 3 pinakamatinding sistema ng katawan laban sa kanser. Maraming salamat po sa inyong paglalaan ng oras upang makinig. Hangad ko po ang isang mapayapa, masaya at malusog na buhay para sa inyo. Ito po si Dr. Victor Castillo. Hanggang sa muli.